Alright, Davawin nyo, mag-ingay ho tayo dyan dahil nakatuwa, di ba? Mag-iingay tayo sa sobrang tuwa. Sobra ba talaga? Pero I think oo, no? So sobrang nakakatuwa malaman na itong tulay natin dito na ginagawa sa may Davao River Bridge or Bocana Bridge ay yan, tapos na ho sila. Siguro meron mang hindi pa natapos, kumbaga yung mga ano na lang, yung mga coloring, painting o ano pa man, no? Yung mga maliliit na lang na mga detalye, pero yung talagang kabuuan ng tulay, yung kanyang availability, functionality, talagang andyan na siya, no? Magagamit na ho natin yan di magtagal. So nakatuwa lang kasi 'di ba, first time, I mean lagi kong sinasabi sa akin mga vlog tungkol sa mga tulay, mga gawa trabahong gobyerno, na kapag government projects talaga yan, mostly ay delayed talaga sa kanilang mga target of completion. For example, gaya nito, ito ay target to be completed, no? Target of completion or to be completed, hindi talaga to dapat lalagpas sa December, no? Or first week, last quarter of the year. So ano ba yung last quarter of the year? So that's October, November and December. Pero tingnan naman natin, di ba? It's August pa, pero gawa na siya. Nice, nakakatuwa, no? So ang galing, super bliss talaga natin mga taga Davao, sa totoo lang, no? I-flex talaga natin, it's the biggest and the greatest flex talaga ng mga taga Davao City, ang mga gawang Duterte, ang mga Duterte family. Talagang hindi talaga may iwasang makaladkad natin yung pangalan na yan kapag napag-usapan yung good governance, yung mga good projects, kapag napag-usapan talaga yung mga magandang mga proyekto gaya nito, mga infrastructure. First time kasi natin din palibasa sa Davao City na magkaroon ng magkaroon ng mga proyektong gaya nito na nanggagaling sa National Fund. Kahit pasabihin natin kaya naman ng Davao City mag-acquire ng mga infra projects, no, ng mga ganitong mga assets via sa pamamagitan ng ating sariling pera sa ating lungsod. But still, iba pa rin, no, yung meron tayong allotment from national funds, kasi unfair kaya nun na tayo isa sa may pinakamalaking remittance sa ating national treasury, tapos wala man lang babalik sa atin. Ano tawag diyan, di ba? So para tayong naging kiko, martyr, no? Nagtatrabaho tayo dito, nagsusumikap, nagpapayaman ng natin, ng ating buwis tax. Tapos ang nangyari, kukurakutin lang nila, di ba? Doon sila maglalagay ng mga projects nila sa kanilang mga favorite districts and favorite regions and provinces sa kanilang lugar. Tapos itong mga mangmang naman ng mga citizens nila and constituents, no, mostly itong mga Tagalog, sinasabi nila sa atin, kumbaga parang kinukutsa nila tayo sa Mindanao na yung lugar natin walang shopping mall, kawawa, mahirap, di ba? Kasi walang mall, walang hindi, syempre yung mall, yun, sa dagdag ko lang yun, wala nga tayong mga gatong project. Hindi talaga kinukutsa tayo kasi wala tayong skyway, wala tayong subway, wala tayong train. Ano pa bang wala sa atin na meron sa kanila, diba? So mga ganun mga infra projects, so laho tayo nun, kasi nga doon lang kasi nakafocus yung sentro ng panggobyerno sa Pilipinas, nakafocus sa NCR and Region 4A, that's Rizal, Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal and Quezon Province, tsaka Bulacan na rin, no? So yung mga lugar na yan, dyan parang concentrated yung focus ng natin, panggobyerno, kasi syempre unang-una andyan yung karamihan ng mga nakatira, ng mga congressman, senators, mga katagalugan. Tapos pangalawa, syempre rich in votes, diba? Vote rich talaga ang mga rehiyon na yan na nabanggit ko. So kaya siguro yun ang kanilang mga inuuna. Alam naman natin dito sa Pilipinas yung estilo ng ating mga politician, kung saan may maraming boto, yun talaga yung pinagkakaabalahan nila. Pero yung mga lugar na kukunti lang yung boto, wala din nila pinapansin yun. So siyempre dito sa Davao City, kahit pasabihin natin 1,080,000 yung electorate natin dito, malaki yun, no? Talagang mas marami pa siya combined sa ibang mga sa sunod din yun na kayo nanonood na hindi taga Davao. So ganyan kalaki ang population ng Davao City, to the point na nagtala kami ng nakapag-registered kami ng 1 million mahigit na voters. So rich votes pa rin yun, ha, pero syempre nga 1 million pa rin, tsaka kalaban pa sa gobyerno ang Davao. So far ito lang yung natin, pinaka first ever na
infra projects coming from national funds. Anyway, so yun ang magpasalamat to tayo mga taga Davao City sa mga Duterte, always ho yan. And kasi kita naman natin hindi naman tayo binabayaran ng mga Duterte. Ang iba kasi mga loyalista, sabihin natin ng mga ano pa ba? Mostly kasi ngayon mga loyalista yung talagang hindi rin nakakatuwa yung nila, yung ginagawang pag-defend sa mga Marcoses kay Romualdez and mga nito, mga tropa bayad pa lang mga tao. Pag tinignan mo yung Facebook profile sila, wala kang makikitang mga friends, wala kang makikitang mga post about sa kanilang mga personal life, no? Ang kanilang mga post ay troll talaga sila. Paid troll sa kay Martin Romualdez, Saldico, paid troll sila ng BBM at kung sino-sino pa. So, yun, bali tayo mga taga Davao at solid tayo na sumusuporta sa mga Duterte, no? Pinipraise natin sila. We're praising and complimenting Duterte family kasi nga sadya naman talagang sila lang yung nararamdaman ho natin, na hindi lang nararamdaman, nakikita, no? Kasi nararamdaman, yan parang it's all about the feelings lang yan, like kaba, kutob. Pero nakikita natin, no? So proof and evidence. Yun. So Duterte na talaga ang meron tayong maraming pruweba na makikita kung gaano nila pinapahalagan ang ating pera sa ating kaban ng bayan, kung paano nila pinapahalagan ang kanilang mga constituents, ang kanilang citizens, ang kanilang bayan. So only Duterte, kaya nakakatuwa na meron tayong Duterte sa Davao City. Wala daw pakialam sa labas ng Davao City kung pasalamat pa sila meron, basta tayo okay tayo sa Davao. Ang galing, kahit na kahit na hindi maging presidente si Sara Duterte, okay lang, kasi alam ko talaga kaya niya pagandahin ang lungsod ng Davao City. Yan nga lang yung importance naman na maging presidente siya, hindi yan kasi para sa ating sarili lang ng mga taga Davao, kundi para na rin sa mga taga ibang lugar na rin sa Pilipinas. Kumbaga hindi natin masikmura siguro na napakayaman ng Davao City, tapos ang dami nating naririnig mga corruption throughout the country, di ba? Except sa Davao, kasi nga kinukurakutan, pinipirahan ng kailang mga kongresista ang mga flood control projects, gumagawa ng mga ghost projects, di ba? Mga fake projects para lang sila yumaman. So yun lang, Davao City, the best in Davao City when it comes to government, no? Duterte ba naman ang may hawak, talagang sila, grabe ka dedicated sa kailangan serbisyo publiko. Anyway, so balik tayo dito sa tulay. Talagang nakatawa, no? So pa lang yun, August, pero tapos na siya. Sabihin na natin na pwede na siyang gamitin by month of September. So yan yung advantage, no? Kapag ang kontraktor ay hindi kurakot, kapag ang kontraktor ay hindi hindi gahaman. So sino bang kontraktor na to dito? Siyempre China Bridge and Roads Projects, mga ganun, no? Company CBRC, basta China Bridge and Roads CBRC Construction, ayun. So yan yung dito, kontraktor sa proyekto na yan. So sabi ninyo mga Chinese, di ba, hindi maganda kasi made in China. Buti na natin, maganda niya, no? Tapos pa nga, bilis, di ba? So yun lang siguro. Thank you for watching. Bali, yun na yung update natin dito sa ating Davao River or Bukana Bridge. Latest update sa may Davao City, Bukana. Bye bye and ingat. Ano masasabi niyo dyan, di ba? Iba ang Duterte magpagawa.